Last week's testimonies on sa Quadcom were, quite elucidating for many of us. But more for some than for others kasi a lot of the testimony also from last week were already mentioned by for example, Arturo Las Cañas in his previous affidavits. Some of the names were actually very familiar, like Garma, for example, and Leandro. Leandro, di ba? Kanya Leandro? Yes, sabi ko nga attorney kay Dan Fernandez kahapon, ay Congressman Dan Fernandez kahapon. Yung mga lumalabas ngayon ay mga dati na yang nasa testimony ni Las Cañas, 2018, 2021 pa, no? Kaya ang sabi naman nila, hindi daw nila nabasa pa yung Las Cañas testimony. Sabi ko lumabas na yung kay Montalban, no? etc. So yun yung tanong ni Ed na tungkol dito sa mga testimony ni Las Cañas na hindi pa widespread na nalalaman. Mismo nung Quad, Yeah. But can you walk us back at least dun sa pertinent portions na sinabi dati ni Las Cañas na that are supported now by last week's testimony? Ano itong mga ito? Para so we can put it together. Yes, saka kay Espinido. Pati Espinido. So we can put it together na parang, uy, tumugma ito dun sa sinabi dun. Nag-corroborate. So una, yung reward system, yan yung verified apparently and confirmed by several testimonies. Second, paano yung operations? Yung karamihan kasi sa testimony, yung kalakhan ng testimony, Bato-Bato at saka ni Las Cañas, ito ay patungkol sa Davao Death Squad, kung paano mo papatayin, sino ang uutusan mo, paano ang chain of command. Dito, sa panibagong sinurface ni Royina Garma, mukhang ang lumalabas, talagang complicit, kasali yung police, yung PNP, doon sa whole operation. Yun kasi yung bagong layer sa war on drugs. When Duterte was president, officially, kailangan magkaroon ng patayan. Police operation ang measurement ng accomplishment during the time of President Duterte. Kaya dito na uso yung nanlaban. Yun yung medyo hindi uso nung DDS. Yung nanlaban, hindi pa yun binabanggit, hindi pa yun officially kumbaga nababanggit. Kaya naghihintay kami kung may magdadagdag. Pero at the very least, how the killings are committed, how the killings are financed, and how the killings are instructed or directed, mukhang nagtutugma na. Nagsalita na rin si Espinido, even Kerwin Espinosa, to give us context on how some of the killings have been, kumbaga, justified, some of the killings have been conducted. Iba't ibang types of killers, sabihin na natin yung lumalabas. May PNP, merong bayad na mercenaryo, tapos meron ding, so far, ang lumalabas, mga hindi pa kilala. Pero part nitong operation na ito, dun sila sa kaya nilang bayaran o kaya nilang utusan. Ma'am, how valuable do you think last week's testimonies dun sa Quadcom will be dun sa ICC probe? Well, very valuable because Royina Garma is essentially, she's the first one to talk about Duterte as president, implementing the war on drugs, using the quote-unquote Davao model nationwide. Hindi pa natin nakukuha yan on record, although there have been many indicators, including Memorandum Circular 2016-11, yung mismong memorandum na pirmado ni Bato de la Rosa as PNP chief. Pero yung sasabihin na gusto ko talagang dalhin nationwide ang Davao model kung saan marami ang namatay at walang naparusahan, yan ang kumbaga essential dito sa mga revelations no last week. Kaya sabi nga namin, parang nakakabitin lang, kulang pa, hindi pa sarado yung kwento. Naghihintay pa kami ng iba pa. Pero attorney, halimbawa yung nakalagay sa testimony ni Las Cañas na si Garma ay head ng hit squad mismo ni Bongo, no? Yung nakalagay sa testimony niya, no? Tapos ngayon magpapatawag ng hearing tungkol sa lahat ng ito si Bongo. Di ba napakasaya? Oo nga, sabi nga namin, lokohan ba ito? Kung gusto niyong lokohan na lang, marami kaming paraan para makipaglokohan.
Yung isang napansin lang din namin sa mga testimonya ni Colonel Garma, wala siyang inaamin sa pansarili niyang responsibilidad. Parang it is as if ini-introduce niya lang si Presidente Duterte kay Edelberto Leonardo. Tapos sabi niya, sila na yung nag-usap pagkatapos. Tapos ito na lang yung iba kong alam. As to her personal liability, maski yung 3 dapekol na pinatay sa loob, maski yung kay Barayuga, hanggang kaduluduluhan, wala akong kinalaman. Kaya parang may ganong pag-iwas talaga si Colonel Garma. Ang duda namin dito, may gusto pa siya o may kaya pa siyang sabihin. Pero makakabawas ba yan sa credibility ng kanyang testimony? No? Or pwedeng hiwalay yung iba niyang sinabi doon sa kanyang sariling liability? Pwede kasi, sabi nga namin, sa totoo lang, kailangan tingnan din itong testimonya ni Garma na una, kung ano yung sinabi niya, and patsi-patsi, patungkol kay Duterte, patungkol kay Bato, patungkol kay Bongo. Edelberto Leonardo, patungkol kay Bongo, etc. Tapos yung iba pang cast of characters, sabi nga, dito at least kumpleto siya ng starring roles, pati yung supporting characters. Pero siya, para lang siyang meron sa tabi-tabi. Yan ang kailangan pang ma-flesh out. Hindi ko alam kung sa additional affidavit. Pero kung ako ang tatanungin at kung lalapit siya bilang witness sa ICC, ang paraan kasi para kunin ang testimonya ng isang testigo sa ICC ay one, deposition, yung video na may nagtatanong sa'yo, yun lang yung thing. Kailangan under their procedures. At para ma-qualify ito as acceptable evidence, according to their parameters, may particular kind of camera, yung kailangan may ano sa baba, may number, may date. Di ba may camera ganun? Pero attorney, etc. Attorney. Yes. Attorney, at this point, may nakikita ba kayong solid evidence, directly linking former President Duterte sa lahat ng mga nangyari? Kasi this morning, nagsalita si Ace Barbers, sabi niya, kailangan daw, wala pa daw siyang nakikitang gano'n yung talagang solid na direct link at kailangan daw ng corroborative evidence. Diyan sa mga so far na nakuha na ng Quadcom. Do you agree with that observation? No, I do not agree with Congressman Barbers because maybe I am a little bit advanced into this investigation. And it's because I refer to the ICC investigation as well. Yung Quadcom kasi ayaw nilang mag-refer doon. Kaya kung para sa kanila, kung ano lang ang nalaman nila during these hearings, yun lang yung saklaw ng alam nila. Kaya tama, yung Matobato and Las Cañas testimonies are not within the scope of these Quadcom hearings. DDS killings, not within their scope. Sa ICC, kasama yan. Kaya kung ipapasok mo yon at saka itong kay Garma, medyo kumbaga lumiliit na yung mundo nila. May konti pang kailangan. Totoo naman yon. Pero itong kay Garma, we think of this as a smoking gun. Pero, attorney, Pero may paraan... share ba, magtatanong ba ang ICC, is the ICC interested in getting the records or accessing na lang? Kasi hindi daw mag-share ang Quadcom Is the ICC interested in accessing? Kasi public record naman daw yon. On the other hand, Kaya nila? on the other hand, Attorney Conti, pwede bang ipadala sa Quadcom yung halimbawa mga testimony ni Las Cañas? Paano lumalabas na siya? So, ang problema, hindi nababasa ng mga taga-Quadcom. Kaya siguro, ganun magsalita si Congressman Ace Barbers. So, kumaga, in a way, palitan. Pwede rin yun, isa yun. Kaya lang yun nga, medyo limitado din talaga yung scope ng investigation sa Quadcom. Kumpara sa ICC, ang ICC kasi, ang investigation niya time period, November 2011 hanggang March 2019. Tapos may particular na lugar sa Davao, yung mga unang taon na mga patayan. Dito sa Quadcom, ang intindi ko kasi sabi nila, extrajudicial killings during the time of President Duterte. Lumaki na. Palagay ko, konti pang kalabit at para yung Quadcom, i-consider yung DDS killings. Nagkaroon nga ng pagkakataon na umupo pero sa House Committee pa lang House Committee on Human Rights, si dating Senador Laila de Lima. At nagbanggit na siya doon ng findings ng CHR at yung investigation ng Senado tungkol sa DDS.
Kaya lang yun nga, medyo may limitasyon pa, limited yung scope. Kaya konti pa. Kasi kung dati nga sa House Committee on Human Rights, ang tinitingnan, patayan lang. Tapos ngayon, naging Quadcom, mukhang natahina. Paano nagkakapatayan? Dahil mayroong criminal enterprise. Sinong nagbabayad ng patayan? Baka yung online, yung POGO. Baka yung drug trade. Kaya ngayon, yung Quadcom, ito din yung isang challenge para sa kanila. Ito naman yung advantage nila sa ICC. Yung ICC, ang tinitingnan lang nun, krimen patayan. Sa Quadcom, bentahe naman nila, pwede nilang silipin yung saan nanggagaling ang pera, sino ang pinanggagalingan ng pera, at sino pang iba ang mga supporter nito, kahit hindi sila related doon sa extrajudicial killings mismo. Kaya kumbaga, medyo best of both worlds kami. Magkakaroon ng burden na talagang paglapitin sila sa isa't isa. Sabi nga ni Pero tingnan Congressman- namin, aaralin namin. Mabalik ako lang yung deposition na binabanggit ko kanina kasi yun nga, yung nangyari sa Qualcomm last week, it's all pretty explosive. Pero would those testimonies in the Qualcomm be sufficient for the ICC to use? Or yun nga, would the ICC want to get depositions from these people, particularly Garma? If that is the case, what would be the process? Can they access, for example, Garma? I'm talking about the ICC, of course, or the prosecutors. Can they access Garma, and then how do you go about it? Nag-freeze. Nag-freeze. Ay, naputol ata. Actually, yung isang dagdag nag-freeze. sa tanong mo, Ed, ay Nag-freeze. hanggang saan ba yung cut-off? Yun din eh. Ano Oo. yung mandate kasi ng ICC, 1 year after umalis tayo sa ICC. So ngayon ba ay pwede silang makakuha ng additional evidence para diyan sa kaso na yan? So yun yung isang itatanong natin. But additional Ano yung evidence cut-off? naman in relation to crimes committed Related. while we were still a part of ICC. Oh, I think that's related pas dyan okay. Yes. Pero halimbawa, itong mga nangyari afterwards, no, yung ba ay pwede? Oo. So, yun. Pataya ako kasi parang ganun. To me, that's a big question. Parang lumabas lahat yan sa Quadcom, which of course will result in possibly a recommendation for charges, but it's not Related naman yan. not directly filing of charges. So, but how do you move it forward as far as, number one, the ICC is concerned. Number two, any local criminal case is concerned. Yun, dapat DOJ yun DOJ yun. Oo, Dapat yun nga sikapin ng DOJ para ibigay sa kanila mga prosecutors yung possibility na magsampa ng mga charges. No? Yung sa ICC, baka ko na lang yan icing on the cake. Paano practically tapos na yung investigasyon ng ICC. Timing na lang no international warrant. Kaya nga, ang Pero tanong Ayan, mo, bumalik na yata. Ay. Bumalik na siya. Ma'am, are you there? Attorney, Attorney yes. Connie. Ako, kung kailan Yes. pa naman exciting part na. Ma'am, sorry. Oo nga Ma'am, kasi sige, I was hoping tuloy to na, move tuloy. things forward. I was Sige, hoping to tuloy, move things forward. Balikan ko lang po yung tungkol kung paano sige, makasarating sige po. sa ICC. Sige po. Kailangan Yes. niya, depende kasi yan kung paano ipapasok yung testimonya ni Garma. Kung if only to prove that she said it, then pwede na yung House Committee report o kaya yung transcript. Pero to prove the truth of what she said, she has to be cross-examined at the very least. Kaya may dalawang nakikita akong paraan kung paano pumasok ang testimonya niya sa ICC. Isa doon yung nabanggit kanina, deposition. Kaya lang medyo stricto ang ICC. Sinong kakausap, paano kakausapin, saan kakausapin, anong camera ang gamit. Kung testimonya naman, definitely kailangan niyang pumunta doon at mag-take ng stance sa isang time in the future kasi hindi pa nga nagsisimula yung trial. Sa ngayon, ang minimum at ang pinakakailangan, makausap at ma-access si Garma. Ang problema, nasa kustodiya siya ng House of Representatives. Nakakontempt pa rin siya hanggang ngayon. At mukhang until the end of the session, it will be a challenge because sabi ng the Philippine government says they won't cooperate. But I don't see any impossibility. I don't see this as kumbaga a hindrance. Kailangan lang natin maghanap ng paraan at oportunidad. pero attorney, kailangan ba ng ICC yung ganyang klaseng mga testimony? Ano ba yung cut-off ng ICC? Halimbawa ko yung ebidensya sa mga EJK ay nangyari 2020 o 2021. Yan ba ay magpa-fall doon sa limits ng ICC? No? Yun yung isang katanungan sana.
Buti nabanggit niya yan, yung scope of the investigation hanggang 2019. Lahat ng patayan hanggang March 2019, pwedeng pumasok pa dun sa investigation. Pero sa totoo lang, sabi nga namin, kahit naman lampas ng konti, it can provide the context for the investigation. Kasi mas ano lang yun technicality para sa biktima. Hindi ka tetratuhing biktima doon sa kaso sa ICC kung pinatay yung kaanak mo April na ng 2019. But that's just a technicality. For many others, as long as there's an ICC case at patungkol sa war on drugs yung pagkakabiktima sa kanila, parang pwede na rin, ako na rin yun. Kaya inaasahan namin, or imbitasyon ito para sa iba, na pwede naman kayo actually mag-report dito sa ICC. Ang period na saklaw, November 2011 hanggang thereabouts June 2016, partikular sa mga patayan at iba pa, ito importante, at iba pang mga matitinding human rights violation sa Davao. Tapos July 2016 hanggang March 2019 sa nationwide. Merong website ang ICC ngayon. Pwede nang may free data naman, OTP link. OTP link. Padala mo sa Ito po yung Quadcom, website kung saan pwedeng mag-share ng information dito sa ICC. Tapos bahala na yung ICC kung kumbaga tatanggapin nila o hindi, at least malaman nila kung ano. Sabi kasi Attorney Conti ni Dan Fernandez kahapon, hindi sila magko-coordinate sa ICC dahil umalis na tayo. Pero siguro kung may papasok sa mailbox nila, na kaunting mga ebidensya, baka magamit din nila na hindi galing officially sa ICC. Tama. Ngayon nga, actually, sabi nga namin, baka, tanong din sa amin, baka nag-overthink na kayo kasi yung sinasabi ko na authentication, pagpunta mo sa yung disposition, etc. Pag-trial na yan. Pero sa punto ngayon, investigation, any reliable piece of information can be accepted by the ICC. Depende na lang sa kanila if they're going to pursue that information or that lead and use it in case building. Kaya to be technical about it, anything that is reliable, basta hindi chismis, the ICC can accept and take cognizance. Just leave it to them which points or which information they will pursue as for further investigation and case building. Okay. Kaya, sige lang, Attorney. pasok lang ng pasok. Okay. Attorney, susuportahan daw ng Malacanang yung, kasi nag-announce ng PNP that they are going to probe all these killings. They are going to take a second look anyway, yun ang sabi. At saka ang DOJ pumapasok na rin ulit to the NBI. Sa tingin nyo, yung ibang grupo nagsasabi, ito raw ang, it shows daw the commitment of the new administration na imbestigahan nga itong war on drugs at hindi na daw kailangan yung ICC. What do you think of that? I don't think it will be enough. It is, again, too little, too late. In the first place, they are not acknowledging the killings as part of an entire policy. Sa executive yan, mukhang, maski nga itong legislative, nung nagsimula sila, sabi nila, probe into the alleged extrajudicial killings in the Philippines. Kaya ako, we have to come from, we have to level off. For us, the baseline is that there are widespread and systematic murders. Hindi lang to isa, hindi lang to dalawa, hindi lang to 100 insidente, at hindi ito patungkol sa isa o even 100 policemen. Patungkol ito sa isang polisiya, sa isang sistema na sabihin na nating maraming involved, pero among them, merong may pinaka-involved or pinaka-responsable. At nasa taas ng lahat na yon, kahit hindi mo siya makikita doon sa mismong crime. Wala ako. Nasa taas ng lahat na yun, Presidente Duterte, Bongo, Bato, they're on top of everything of this criminal enterprise. Okay. Ma'am, maraming salamat po. We'd like to say thank you to ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti for joining us this afternoon. Thank you very much, ma'am. And Salamat, we'll have you again. Attorney.